Ito po ang ikalawang bahagi, second part ng ating episode para po sa ating counseling segment. Kasama natin siyempre si Dr. Alice Labao sa patuloy na pagtalakay may kinalaman sa manifestation ng trauma. Lagi rin akong may mga nakakausap na ganyan. Yung bawat bagay may pangontra siya. Kasama ba yun? Opo. May trauma yun. Ah, ganon? Opo. Oh. Kaya ang tawag, yun ba yung tinatawag na OCS ba? Opposition, Conversational Style. Yeah. Tama ba? OCS yun? That's a style. Yes, Basta kontra that lang is- ng kontra. That is the style. Yun nga, that's one of the things ng Oppositional Defiant Disorder. Okay. ODD. ODD. Okay, ang bata na ODD. Oppositional Defiant Defiant Disorder. And one of the causes, or one of the biggest possible cause, is the child has a trauma that has not been dealt with. Katulad nga nung yung pinagbili nating sinanay. Okay. Siya, yung batang, oh, ikaw ngayon ang mami dyan, ha? O, papasok na si mami sa office. Okay, so, pinangatawanan ang pagkamami. O, ibinili yung mga kapatid Binili niya. ang mga kapatid. Okay, so ngayon, hindi pala niya gusto na pinagbilin sa kanya. Kasi ang feeling niya ngayon, naka-chains. Now, I have to take care of them. I can't live. I can't get married, no? Oo. Naku, Why? ang daming ganyan na OFW. Diba? Kasi nga, responsibilidad yung mga kapatid, Ito kaya kaanak. nga, Susan, kaya kailangan bigay na example. Kaya ako binibigay na example. Kasi nga, hindi baling magutom. Magutom kayo, okay lang. At least kasama namin kayo. Nandito kayo with me sa Kuwait. Okay. Yung mga kapatid ko, yung mga pinsan nyo doon, walang makain. Oo. Okay? Ito nga yung pamilya na nasa Kuwait, no, yung magkakapatid, tatlong magkakapatid. Ito, totoo to. True story. Ito nga yung tatlong magkakapatid, to the point na sila, instead na ang nanay nurse, ang tatay engineer, ang gaganda ng sweldo, ha? Supposedly, may bahay sila or whatever. Alam mo, nangungupahan sila, silang tatlong magkakapatid, nasa loob ng isang kwarto, yung parents niya nasa isang kwarto, nagtipid sila. Guess what? Ang mga pinsan nila sa Pilipinas, graduates. Aha. Sila hindi nakapag-aral. Kaya nga. Kasi pinangatawan ng mother ang pagkakabilin ng kanyang mga kapatid sa kanya. Madi na, may asawa na siya, may tatlo siyang anak. Kinalimutan sila anak. Mas pinangatawanan niya. Yung responsibilidad sa mga kapatid. Oo, ganon. Pati nga pamangkin yan. Pati pa apo. Oo, ganon. Tapos sabi nga sa akin, ang kumonsulta sa akin, ang panganay na anak, Tita, why is it like that? Okay, talk to me naman, talk to me. Diyos, ang alam mo naman ang kanyang pain. Pumunta daw siya sa kanyang mga pinsan, tapos nalaman, okay naman, wala naman daw siyang sinasabi. Pero ang attitude sa kanya, bakit? Hindi naman namin sinabi sa nanay mo pag-aralin kami, Ba't kayo hindi nag-aral? Ba't kami pinag-aral? Okay, so mga ganyan. Meron tayong mga ganyang issue, okay? And ito, pinag-uusapan natin because ang ating kababayan sa ibang bansa, gusto ko lang gisingin na kung sakasakali na pagbilinan kayo na kayo ang mag-aalaga, balansahin natin. Oo, balansahin natin ang ating responsibilidad. Huwag nating kakalimutan, we also have to be compassionate to ourselves. We can be compassionate, pwede tayong magbigay awa sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, but never ever forget, you have to be compassionate to yourself. Okay? Another symptom is intense emotion. Yun na nga, yung hindi niya maintindihan. Bakit? Ang lakas talaga ng dating ang lakas talaga ng fear ko na you know, she's so faithful, tsaka Amerikana naman. Pero bakit yung fear niya na kakaliwain siya? Is because of that unattended trauma in childhood. Nagkakaroon din ng bodily changes. So lahat yun may epekto? Hindi, iyan yung mga effect, yung mga signs and symptoms ng
So, dadamahin trauma. hindi lang sa isip, Oo. diba, sa mental, Oo. physical, lahat na. Eto na kamo. Bakit pa ayaw magsuklay? Yung mga Okay. ganyan. Bakit ganun? Ba't ayaw ipakita yung buhok, laging nakasombrero? Meron mga ganun na, bakit yun na lang nang yun ang isinusuot? Mga ganyan. No, bakit ayaw ipakita yung braso? Yung yan? Kasi may shame, no? Shame is one item, that one very big symptom of trauma. Iba yung shame, iba yung mahiyain, ha? Iba yung shame. Mind you, meron akong isa na pasyente. Mayaman to. Super yaman. Okay? Lalabas silang magkaibigan. May bisita from California. Tapos, sabi daw sa kanya nung isa naming kabarkada, uy, may pagka-snub yung ano ibig mo sabihin snub? Kasi nung dumalaw ako last year, meron akong pinadala, hindi ako binaba eh. Talaga? Okay. So, ngayon, lalabas silang magkakaibigan. So, nung papunta daw siya, sabi niya sa akin, tumawag ito sa akin ha. Sabi niya, Alice, sabi, bakit ganun? Sabi niya, alam mo, nung sinabi sa akin na magdi-dinner kami, I brought out my jewelries, naglagay ako ng mga alahas, kasi feeling ko, baka mamaya isipin niya ako'y poor. No? Napatingin kami nung kasi niya, walang magti-think sa'yo na poor ka. Okay? Ayaw niyang mapahiya. Yun. She was coming out of shame. Who told her? See? So, hindi lang yung mahiyain. See, mahiyain is totally different. And it's a normal thing. When you don't feel safe, you cover. Yan mo yung mga bata, nakikita mo, hi, may tatago. That's okay. Okay? Normal yan. Pero yung, tamo? Baka mamaya, sabihin niya. Yan ang nag-overthink. But that's coming out of shame. From shame. Oo. See? She does not realize that there is trauma accompanying that. Okay. See? So yan, yung mga manifestations, tinatanong mo ang mga manifestations, those are some of the manifestations. So, it is not always bad. No? Let's not say, I do not like to criminalize trauma because it should not be. Okay? However, it is how we cope. The coping mechanism we use in dealing with trauma, that is where it is important. That is where the thing it becomes important because addiction is one way to cover up pain brought by trauma. Okay. Addiction, kasi nga, it takes away the pain. It takes away our focus from dealing with the shame. Okay? See? Yan ang belief ni Dr. Gabor Mate that addiction is one form of coping that is covering the pain of trauma. Paalala, Dr. Labaw, sa ating mga kababayan, paano nga ba coping, and of course, yung manifestation ng trauma. When you see that these manifestations are coming, when you see these changes in your kids, pag nakita ninyo ito, even sa inyong sarili, lalong-lalo na sa ating sarili, nakita mo na. Okay, first of all, numero uno, Susan, panalangin. Kasi kung wala ang ating Panginoon, Faith. wala. Wala eh. Wala kang pupuntahan eh. Okay? At saka wala kang katulong eh. Paano kung nag-iisa ka sa disyerto? Paano na? Di ba? And usually, we are alone. Di ba? So, importante yan. Manalangin. Pag nakita mo sa sarili mo, huwag ikahiya. Kasi yung ikakahiya mo yung sarili mo is only
compounding the pain of trauma. Okay? It's compounding the pain of trauma. Instead of releasing the stress or the pain of the trauma, it is actually putting more pressure on adding more pain to what is already painful. Okay? Keep yourself safe. Ano yung ibig ko sabihin na yan? Ang importante, yung paligiran mo yung sarili mo ng mga tao na maaari kang maging kampante, mag-relax, na tatanggap sa'yo. Importante ang first of all, tanggapin ang ating sarili. Kasi yun ang number one. Dalahin mo yung sarili mo sa pagtanggap ng iyong sarili. Kung sakasakaling kailangan mo ng tulong, tanggapin mo na kailangan ko ng tulong. Hindi ko to kaya mag-isa. Tama. Thank you very much, Dr. Labaw. Napakahalaga pong naiintindihan natin. Lahat pala tayo may trauma, dumaranas ng trauma, at napakalaking tulong ang naibigay sa atin ni Dr. Alice Labaw, ang ating psychiatrist, psychotherapist, at ang ating psychologist, Dr. Alice Labaw. Mula po sa Canada, sa kanyang care, ang Compassionate Assistance for Resistant Experiences. At syempre, dito po sa Pilipinas Online, Bantay OCW, ito po ang inyong espesyal na edisyon para sa Inquirer.net at OFNmedia.net. Ako po si Susan Kay.